aking lahat, O Jesus, aking mahal. Magandang umaga po mga magulang at mga kapatid. Ating purihin at pasalamatan ang Panginoon sa araw na ito sa kanyang patuloy na kabutihan, pagpapala at katapatan sa bawat isa sa atin. Sandali po tayong yumukod at tayo ay manalangin. Pinupuri namin kayo, Panginoon, at pinasasalamatan sa araw na ito, araw ng Sabado, na kung saan, Panginoon, kami ay patuloy na magbubulay mula sa inyong mga salita. Ang aming panalangin, aming Panginoon, patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming subaybayan, patuloy po ninyo kaming palakasin, at ang biyaya ninyo ang aming maranasan sa araw na ito ng aming muling pagbaka sa lahat ng hamon ng buhay. I-bless niyo po ang inyong mga salita ngayong umaga, maging kalakasan ng bawat isa sa amin at maging paalaala sa inyong mga anak. Hinihiling namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Sa umaga pong ito ay ating titingnan ang isang paksa na may kinalaman sa ako ay tupa ng mabuting pastor. Ang account ay akin pong kinuha sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 75, talatang 7. Sa King James Version ay ganito po ang pagkakaliwat. Sapagkat sa ating Diyos atay bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kaniyang kamay. Ngayon, kung inyong didinggin ang kaniyang tinig. Ako ay tupa ng mabuting pastor. Ang tupa po ay isa sa mahalagang hayop na binabanggit sa banal na kasulatan. So alam na alam po natin ito. Dahilan saan? Sa kanilang pagiging mahalagang hayop, itinulad po sila sa buhay at mga gawain ng mga kilalang tauhan sa banal na kasulatan. Ang Israel po ang bansang pinili ng Diyos na kaniyang maging bayan ay itinulad rin sa tupa ng kanyang pastulan. Kaya ang sabi ng mga awit, 78, talatang 52. Ang bansang Israel, ang kaniyang kawan ng kaniyang mga tupa. Maging ang ating Panginoong Hesus, nang siya po ay ipinakilala ni Juan Bautista, ang sabi niya ay ganito, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yun po ang pagkakaliwat sa Aklat ni Juan, Kabanatang 1, talatang 20. Yun pong kordero ay batang tupa na handog na sinusunog sa panahon noon sa pagsamba ng mga Israelita. At kapag inyo pong tinitingnan, minsan sa isang taon, ang isang saserdote ay darako sa dakong kabanal-banalan, may dala siyang tupa, kordero, batang tupa, na iyon ang handog ng sinumang Israelita na nagnanais na mapatawad ng Diyos sa kaniyang kasalanan. Sa panahon po ngayon, maging sa larangan ng medisina, ang sabi po ng maraming mga scientists at maraming mga physician, ngayon ang tupa po ay napakahalaga. Sinasabi ng mga dalubhasang mga gagamot na natuklasan ng mga doktor doon sa Germany na ang tupa po ay mayroong mahalagang sangkap sa katawan na mapagkukunan ng mabisang gamot. Saan? Panlunas sa mga malubhang sakit ng tao tulad po ng cancer, diabetes, sakit sa puso, at nagpapahaba po ito ng buhay, nagpapabata at nagpapagsigla ng katawan ng isang tao. Kaya maraming mayayaman at mga politikong mga tao ang natutungo po sa Germany at nagpapaturok ng stem cell. Yung pong stem cell ang gamot na nakukuha sa tupa
na nagkakahalaga po ng mahigit 1,000,000. Yun ang sabi ng mga nakaranas nito. So, pansinin po natin, ang mananampalataya ay itinulad din po sa tupa. Ang Panginoon ang ating pastor. Tayo ay tupa sa kanyang pastulan. So magandang balikan po natin yung awit 23, talatang 1 hanggang 4. Ang sabi ni Haring David, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Narito po ang mga katanungan sa atin ngayon. Paano ba tayo magiging tupa ng mabuting pastor? Ano-ano ba ang katangi ng tupa na dapat taglayin ng mga mananampalataya? Pag inyo pong tiningnan, ang tupa ng mabuting pastor ay malinis. Take note. Ang tupa ng mabuting pastor ay malinis. Tulad ng sabi ko po, ang tupa ay malinis na hayop. Kung sila'y naglalakad, lumilis po sila sa putik at sa mga maruming lugar. Bakit? Ayaw po nilang marumihan ang kanilang mga katawan. Sa banal na kasulatan, ang tupa po ay simbolo ng kalinisan. Upang malinis ang kasalanan ng mga Israelita, kailangang maghandog sila ng tupa na susunugin ng mga saserdote sa templo sa kanilang mga pagsamba. Ang pagsunog po sa tupa na kanilang handog ay katunayan na malilinis na sila doon sa kanilang mga kasalanan. Isang misyonero po at ang kanyang nakasama ay napadaan doon sa coal mine o minahan ng karbon. Sa harapan ng pintuan ng tunnel, napansin po nila na may ilang puno ng halaman na ang dahon ay maitim na dahilan sa dumi ng karbon na dumidikit dito. Pero ang nakipansin ho nila, ngunit ang mga bulaklak ng mga halamang ito ay puting-puti at napakagandang tingnan. Nagtaka po ang misyonero, kaya nilapitan niya ang mga bulaklak. Nakita po niya yung mga petals nito ay madulas, kaya hindi kumakapit dito ang dumi ng karbon. Ang wika po ng misyonero sa malakas na tinig sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ang buhay ng sumasampalataya at tumanggap sa Panginoong Hesus ay tulad ng mga bulaklak na ito na hindi pinaninikitan ng kasalanan. Mga magulang at mga kapatid, ang isang mananampalataya po, tayo ay tupa ng Panginoon na nilinis na ang ating mga buhay. Tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Inaring ganap na po tayo ng Diyos. Hindi na pinaninikitan o pinananatilihan ng kasalanan ang ating buhay. Kaya ang wika ni Apostol Pablo sa unang Korinto, kabanatang 6, talatang 11, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu ng Diyos. Mga magulang ko at mga kapatid, bilang mga mananampalataya po, patuloy nating linisin ang ating buhay. Kung tayo nakakagawa ng kasalanan na hindi natin nasasadya o parang aksidente na nangyari sa atin, ano po ang sabi ng Biblia? Ipahayag natin ito. Huwag na tayong magpatuloy sa paggawa ng mga kasalanang ito. Huwag tayong tutulad sa isang nadapa sa putikan na ayaw nang bumangon. Maliwanag po ang unang Juan 1:9. Kung tayo ay tapat na magsasabi ng ating mga kasalanan, tapat at banalin ang Diyos na tayo ay patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang challenge po sa ating lahat, patuloy nating iwasan ang kasalanan.
Iwasan natin ang mga gawaing pansanlibutan. Layuan natin ang masasamang pita ng laman. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa mga aklat ng 2 Korinto 7:1, nagpapaalaala po sa atin, layuan natin ang lahat ng karumihan na nagpapahiwalay sa ating relasyon sa Panginoon. Ang mabuting pastor, ang mabuting tupa ng mabuting pastor ay hinahanap ang buhay na malinis sa bawat araw. Pangalawa, ang sabi po, ang tupa ng mabuting pastor ay maamo. Sa banal na kasulatan po, ang tupa ay simbolo rin ng kaamuan o meekness. Kaya dun ho sa Isaiah chapter 53 verse 7, ang sabi doon, sa pagtupad ng Panginoong Yesus ng ministeryo, siya ay itinulad sa isang tupa na maamo na dadalhin sa katayan pero walang anumang imik. No ho. So yung kaniyang buhay ay nasa buhay na mayroong kaamuan. At sa pangangaral po ng ating Panginoon Yesus, anong sabi niya? Inanyayahan niya ang kanyang mga tupa na maging maamo at maging mapagpakumbabang loob. Sa account ng Mateo, kabanatang 11, talatang 20, ay maliwanag po sa mga account na iyon kung papaanong ang mabuting tupa ng mabuting pastor ay maamo at mapagpakumbaba. Isang lumang kwento po ang narinig ko sa isang matandang pastor na sumakabilang buhay na ang aking ilalahad. Maaaring ito po ay narinig na rin niyo. Kayo naman, ilalahad ko pa rin ngayong umaga ang kwentong ito upang manariwa sa atin ang spiritual lessons mula sa kanyang kwento. Ayon po sa pastor na ito, isang araw sa isang makipot na tulay na isang tao lamang ang nakadaraan. Nagkasalubong ang isang tupa at isang kambing. Nang matanaw po ng kambing ang tupa na kanyang kasalubong, mabilis po siyang lumakad na nakayuko at nakaumang ang kanyang mga sungay. Ang tupa naman ay marahang lumalakad. Nang magkalapit na ang dalawa, iniumang po nung kambing ang kanyang sungay sa tupa at galit na susuwagin ito. Ngunit ang ginawa po ng tupa, alam niyo ang nangyari? Siya'y lumuhod at inilapat sa sahig ng tulay ang kanyang katawan at pinabayaan na tapakan ng kambing ang kanyang likod sa pagdaan nito. Ano po ang moral lesson na ating mapupulot sa kwentong ito? Ang ginawa po ng tupa sa kwentong nabanggit ay larawan ng kaamuan at ang pagiging mapagpakumbaba. Hinahangad po ng ating Panginoon kung paanong siya ay maamo at mapagpakumbaba, tayo man na kanyang mga tupa ay maging maamo at maging mapagpakumbaba rin. Take note, ang kaamuan po at pagiging mapagpakumbaba ay tuntungan natin upang tayo tumaas at bigyan ng karangal ng Diyos. Ngunit ang pagmamataas at kapalaluan ay daan ng pagbagsak ng tao. Sapagkat sa Panginoon, lagi ho nating iisipin at tatandaan, ang nagpapakumbaba ay kanyang itinataas at ang nagmamataas naman ay kanyang ibinababa. Ang kaamuan po ay bunga ng Espiritu Santo. Kaya yung Galatia 5:23, ang sabi doon, ang kaamuan ay isinalin na kahinahunan. Ang pagiging maamo o mahinahon ay dapat makita sa lahat ng kaanib ng iglesia upang mga kaanib ng kongregasyon ay manatili na nagkakaisa, nag-iibigan at mayroong magandang pag-uunawaan. Sa iglesia, binubuo po ito ng mga taong hindi pa perpekto. The church is composed of
imperfect individuals at dito tayo patuloy na tinuturuan ng Panginoon. Ang mabuting tupa ay nasusumpungan na malinis. Ang mabuting tupa ay maamo. Hinahanap niya ang daan ng pagkakaisa. Hinahanap niya ang daan ng pagkakasundo. Hinahanap niya ang daan ng pagpapakababa. Sapagkat maliwanag po ang sabi ng Panginoong Hesus, gayahin niyo ako. Buhay, naging kalugod-lugod sa Panginoon, sapagkat ang kanyang buhay ay nasumpungan sa anyo ng kababaan. At dahil doon, naparangalan ang Diyos sa kanyang buhay. Isipin ho natin lahat. Tayo ay tupa ng mabuting pastol. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sandali po tayong manalangin. Purihin kayo aming Panginoon ngayong umaga sa buhay na inyong pinagpapala. Salamat po sapagkat kami ay mabuting tupa ng aming mabuting pastol. Kami malinis at sinisikap namin na maging malinis sa bawat araw. Kami maamo na tulad ng aming Panginoong Hesus. Sa umagang ito, Panginoon, kung kami nasumpungan mo sa anyo ng kapalaluan, sa anyo ng kataasan, sa anyo ng walang pagpapatawad, humihingi kami ng inyong kapatawaran. Linisin po ninyo kami, Panginoon, at masumpungan ang aming buhay na tulad ng nais mo para sa amin. Ugali ng mabuting tupa ang maranasan ng bawat isa po sa amin. Dalangin namin ngayong umaga, Panginoon, hindi lamang aming masariling kundi ang kabuuan ng iglesia. Lingapin niyo kaming lahat, maranasan namin, Panginoon, ang inyong biyaya at pagpapala. Sa umagang ito rin, Panginoon, sa panahon na kami ay tumitingin sa aming mga magulang at mga kapatid na inyo nang pinagpahinga. Salamat po. Inaalala namin ang pamilya, Panginoon, ng aming Pidegador Siming Francisco na siya ay inyo nang pinagpahinga. Ama, salamat sa buhay na inyong ibinigay sa kanya. Salamat sapagkat siya ipinahiram sa iglesia at ang kanyang mga alaala ng paglingkod ay nagiging inspirasyon sa bawat isa po sa amin. Kapayapaan at kaaliwan nawa ng banal na espiritu ang sumagana sa pamilya Francisco. At maging kami sa loob ng iglesia, Panginoon, nakikiisang damdamin. Pansamantala, hindi namin siya makikita. Ngunit ang alaala ng kanyang buhay at paglilingkod ay lagi naming sasariwain. Pagpalain mo, Panginoon, ang aking mga kapatid, maging nasa ibang mga bansa na kasama namin ngayon sa Hatkapopo. I-bless mo po silang lahat. At sa kinabukasan ng araw ng linggo, Panginoon, dalangin naming lahat. Kami patuloy mong bibigyan ng kalakasang pisikal, kalakasang espiritual, at kami patuloy na maglilingkod sa inyo habang kaming lahat, aming Diyos, ay may lakas, buhay na inyong ipinagkakaloob. Pagpalain mo ang kabuuan ng iglesia, aming Panginoon. Ito pong aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen.